morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me.
they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoiced when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me, 'cause He can turn your sorrows into joy. Good morning, Jesus! Do you rejoice, mga kapatid? Kapag kami nagsabi sa atin na let us go into the house of the Lord. Ang alam ko nga, excited na rin ang lahat to go into the house of the Lord. Thank you, Lord. Darating po yan, mga kapatid, in His perfect time. Pwede na rin naman ngayon, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, mananalangin muna tayo bago po tayo magsimula. Lord, maraming salamat again. Napakaganda po ng umagang ito, Lord. Napakaganda po ng araw na ito na kami po ay gumising ng malakas at masigla. Salamat, Lord, sa kagalakan na dala ng iyong salita. At ito po ang nagsusustain sa amin maghapon para po magawa namin ang kalooban mo. Sa araw na ito, Lord, we offer everything to you. We offer ourselves as a living sacrifice, Lord, dedicated to your service, Lord, and for your use. Kaya po sa araw na ito, kayo lang ang inaasahan namin, Lord. Wala po kaming ibang inaasahan kung hindi ikaw at wala naman pong umaasa sa iyo na nabibigo. Kaya Lord, sa araw po na ito, pangunahan kami sa lahat ng aming mga gagawin, iisipin at sasabihin, Lord. May your name be glorified in our midst this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Yan. Pagpapatuloy po nung ating VOTD. Alam nyo, kagabi nung nag-aaral ako nito, napaano ko yung, anong tawag doon, Beb? Nalibang ako.
Nalibang ako nung oras na pala. Kasi ako po'y natutuwa dito sa topic natin na ito na backsliding. Kasi nga po, medyo meron na palang mga red flag na minsan nagagawa natin. Thank you Lord na lang po at may mga paalalang ganito. Kasi, di ba ang akala kasi natin yung backsliding, yung umalis agad kay Lord, pero hindi natin napapansin masyado yung mga warning signs na nag-build up na at kahuli-hulihan na pala yung umalis ka na talaga. Pero bago nangyari yun, marami pang mga small choices na ginawa ka na nag-ipon-ipon na hindi mo namamalayan at walang nagpaalala sa'yo na backsliding na pala yun. Kaya, thank you Lord po talaga sa pag-aaral na ito. Tayo po ay nasa Jeremiah 3:22 pa rin. Return you backsliding children, and I will heal your backslidings. Thank you Lord. So, nung Tuesday, nakabanggit na tayo ng mga ilang symptoms para po malaman natin na tayo po ay meron ng interruption sa ating relationship sa Panginoon. At natalakay po natin na kapag we are led off from walking close with God, yung po bang you are following from afar na, from a distance na, yan, isa po yung sign na tayo po ay nagkakaroon na ng interruption. Kapag ka po nawala na yung lively sense of the divine things, parang nagiging worldlier na tayo in our pursuits. So, nauuna na natin yung mga bagay na ino-offer ng mundo, mas matimbang na siya kaysa sa mga eternal riches. Tapos, natalakay din po natin na yung ating heart, yung keeping of the heart is already neglected. Kumbaga, hindi na natin binantayan ng puso natin. Yung wall that used to be guarding yung ating puso from attack, nag-collapse na nang hindi natin namalayan. Kaya ngayon, kahit na ano na lang pwedeng pumasok sa puso kasi wala na pong guard yung heart natin. At sa araw po na ito, ang tatalakayin ko po na signs or symptoms po ng backsliding ay may kinalaman sa dalawang salita, decrease and loss. Kaya po natin ayaw tanggapin na yung atin palang na-experience ay sign na of backsliding kasi ang akala natin loss ka agad. Pero yung decrease pa lang pala ay sign na ng backsliding. Ano pong decrease? Decrease in your Bible study or quiet time. Yan. Decrease in your Bible study and quiet time. Kasi lahat po tayo, di ba? We used to spend time regularly with the Lord uninterrupted. Kasi nung mga panahon na yan, hindi natin hahayaan na kahit na ano at kahit na sino ang mag-interrupt po sa quiet time natin sa Panginoon. Pero lately, naging boring na. Kapag ka nabobore ka na po sa iyong quiet time with the Lord and you don't want to do it, ayan, medyo na po yan, red flag na po yan mga kapatid. Ayaw mo na siyang gawin because ang sabi mo, you do not enjoy anymore doing it. Hindi ka na nag-e-enjoy. Ang totoo nun, kapag may quiet time ka na kay Lord, naantok ka na. Diba? Parang nagpe-pray ka tapos mamaya. Tapos paggising mo, pagtingin mo ng oras, nakatulog pala ako. Ibig sabihin, hindi mo na i-enjoy. Kayo po ba kapag nanonood kayo ng Korean novela, tapos kilig na kilig kayo, at enjoy na enjoy kayo, nakakatulog po ba kayo? Hindi naman, di ba? Why? Because you are interested and you are happy with what you are doing. Pero kapag po naging boring na sa'yo, tapos you don't want to do it because you do not enjoy it anymore, ang ibig sabihin doon, yan. Naku, napakalaking warning na po niyan, mga kapatid. Because you do not see the value of doing it. Sasabihin mo naman na ganun. Wala naman kasi kung nakukuha doon sa quiet time ko kay Lord.
wala ka nang nakukuha kasi hindi mo na nga siya ini-enjoy. Imposible pong gumawa ka ng isang bagay na enjoyable na wala kang makuha. Ano po ba ang pinakagusto niyong ginagawa, mga kapatid? Anong pinakagusto niyong teleserye? Hindi ba? Minsan nga sa mga prayer meeting nung walang pandemic, parang ito, you will not let anything or anyone interrupt you. Di ba? Bago po mag-pandemic, anong teleserye po o Korean novela ang ating sinusunod? Tapos pag dumating na yung worker, sasabihin natin doon sa worker, di ba? Brother, pwede pang pagkatapos na lang nito, saka tayo mag-umpisang mag-prayer meeting? Oh, di ba? Mga kapatid? Oh. Kaya po ngayon, di ba parang ayon, sign na po yun. Huwag niyo pong hayaan na, huwag niyo pong baliwalain yung mga ganon. Kasi po pag nasanay po tayo ng mga inuuna natin yung mga ganong bagay, asahan niyo po yan, darating ang panahon, mas matimbang na sa'yo ang Korean novela kaysa sa quiet time sa Panginoon. So, losing a desire to spend time with God is the first telltale sign that something is not right spiritually. Okay, pangalawa po, decrease or loss in your conviction. Ang conscience po kasi, ang pinaka-main channel po through which God gets our attention. Di ba? Sabi ko nga po sa inyo minsan, kapag may ginawa ka tapos nabagabag ka, nabahala ka, kahit sabihin mo doon sa sarili mo na, wala naman akong ginawang masama, wala naman akong intensyong masama, pero the fact na nabagabag ka, ibig sabihin there is something wrong. So, yung conscience po natin ay channel po ng Panginoon para po sabihin sa atin na, o kaya kunin yung atensyon natin. Kaya po, wag natin pong baliwalain yun dahil pagdating ng araw, titigas na po ang puso natin pag binaliwala natin yan. Sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 2, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po rito, ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Darating ang araw, magiging manhid na po ang ating budhi. Pag hindi po natin ginawan ng paraan yung mga maliliit na bagay na nagpapabagabag sa atin. Nasasabi ko yun, no? Ano pala yun, ano? Yung tongue twister pala yun, ano? Nagpapabagabag. Ayun. So, meron pong mga bagay that pag ginawa mo po siya, you feel bad about them. You used to feel remorseful about them. Yung remorseful, di ba parang deep, sorrow? Yung remorse. So you used to feel remorseful about them or convicted about them. Pero ngayon, yung mga bagay na dati pag ginawa mo, ang dali-dali mong mabagabag, ngayon po, pag ginawa mo siya, you don't even feel bad about doing it. By rationalizing, justifying, ginagawan na po natin ng dahilan kung bakit po natin yun nagagawa. Ang dami na nating excuses. Ano yung mga common unhealthy excuses na nagpapatigas na ng puso natin pagka hinayaan natin na gawin? Sabi nung iba, deserve ko naman to, kapatid. Minsan-minsan lang naman to. Di ba? Pag meron kang pag may ginawa ka, tas may mga nakakita sa'yo, o kaya sasabihin mo, buti nga hindi naman ako kasing sama nung dati ko. Parang magandang dahilan yun, no? Dati nga mas grabe pa ako, buti nga ngayon yan lang. Yan ang sinasabi natin. O kaya sasabihin mo, kapatid, lahat naman ng tao may struggle. Itong struggle ko, kaya hayaan mo na ako dito. Parang mga valid, mga kapatid. Oo. O kaya, eto pinakamaganda. Magsusuri na lang ako kay Lord pag nagawa ko yun. Kasi alam natin, God is, merciful. Yun ang mga nagiging unhealthy excuses natin. Tandaan po natin, mga kapatid, when your heart is not broken over the things that breaks the heart of God, ibig sabihin po nun, mga kapatid, you're losing your conviction and you are drifting away from the Lord. Kapag kayong mga bagay na nagpapasakit sa puso ng Diyos ay hindi na nakakapagpabagabag sa iyo,
Yan, meron na pong mali. Okay? Pangatlo, mabilis ako ngayon. When you lose confidence in prayer. When you lose confidence in prayer. Isa po sa mga pinaka-chief causes of drifting away from the Lord or backsliding is neglect of prayer. Especially your private prayer. Dati lahat pinagpe-pray mo. You used to pray about everything na ginagawa mo. Diba parang paggising mo sa umaga, nagpe-pray. Tapos, meron kang desisyon na gagawin, pinagpe-pray mo muna. Meron kang bibilin na gamit, pinagpe-pray mo muna. Merong nanliligaw sa'yo, pinagpe-pray mo muna. Minsan nga, pati pagpapagupit, pinagpe-pray mo muna, di ba? Papagupit na ba ako, Lord? Kahit nga kung sino yung gugupit sa'yo, pinagpe-pray mo before eh. Di ba? Hindi ka gumagawa before ng kahit anong bagay na hindi ka nagpe-pray. Pero ngayon, gawa ka na ng gawa ng lahat ng maisipan mo without even consulting the Lord and praying about it. Yan. Kapag ka po yan ay nakikita na natin sa sarili natin, ibig sabihin po nun, it's time to change. Or, sometimes po, you still do your private prayer. Pero, nagmamadali ka na. Gaano po ang time na ini-spend po natin sa prayer? Paggising po sa umaga, ano ang unang-unang sinasabi po natin? Ano ang mga unang-unang lumalabas sa mga bibig po natin? Sermon sa anak? Inis sa asawa? Galit sa kapitbahay? Ano pa? Ano po ang unang-unang mga lumalabas sa ating mga bibig? Tapos biglang magtatanong ka, ba't ba nagkaganon yung araw ko? Bakit ba hindi magaganda ang sunod-sunod na nangyari sa araw ko na ito? Yung iba sabi nila, malas naman ang araw ko. Mga kapatid, wala pong malas. Wala nang malas-malas sa Panginoon. Ibig sabihin lang po, things are not going well sa araw mo because you started your day without prayer. Or you started your day without the Lord. Aminin naman natin mga kapatid kasi pag hindi naman po matutuwid lahat ng itong mga sinasabi natin. Kaya minsan sabi mo, bakit kaya parang hindi na ako mahal ni Lord? Hindi po kaya baligtad? Hindi po ba dapat ang Diyos ang magtanong kaya sa atin noon? Bakit hindi mo na ako mahal? Or minsan mahal pa rin naman pero hindi nakagaya nung dati kasi nanlamig na. Maraming mga tao, sinasabi lang po nila, hindi na kasi sinasagot ni Lord ng panalangin ko eh. Kaya hindi na lang ako nagpe-pray. Hindi po kaya baligtad na kaya ganun ang sinasabi mo dahil nagpe-pray ka na kay Lord without expecting something na makukuha mo sa pagpe-pray mo? Marami po kasing mga tao, nag-pray, pero hindi nag-expect ng answer from the Lord. Paano ba yun? Sasabihin mo, Lord, yung pong aming bigasan, wala na pong laman. Kayo po ang magpadala, Lord. Pero 11:30 na ng tanghali, wala pang dumarating. Kaya gagawin mo, hello, pwede po bang pautang muna ng kalahating kilong bigas? Nag-pray ka pero hindi ka nag-expect na sasagutin ni Lord yung panalangin mo. Or sinagot na ng Diyos ang panalangin mo, pero different from what you are expecting. Or sa pamamaraan na ine-expect mo ang pagsagot niya. Kaya, sasabi mo, wala na rin namang katuturan kasi sigurado yan, di naman ako sasagutin ni Lord. Huwag ka na nga mag-pray kapag kagano ng attitude mo. Kasi, ba't ka pa magpe-pray? Hindi ka naman pala nag-expect na sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Pero, mga kapatid, Jesus answers prayers. Kaya po, napaka-effective po niyan, mga kapatid. Prayer and seeking of the Lord in private are omitted and slightly performed. Hindi naman po totally omitted
sa mga ibang tao, pero slightly performed. Yung para bang nagmamadali ka na, Lord alam mo na yun, Lord sorry Lord, nagmamadali lang ako, malilate na ako. Yan, yung mga ating mga kadalasan na ginagawa. Natuwa nga ako rito. Alam nyo ba that you may be very sure when men fall in private long before they fall in public. Men fall in private long before they fall in public. Ibig sabihin, nag-umpisa po yan doon sa ating private prayer bago po tayo bumaksak in public. Natuwa po ako dito. Sabi, they are backsliders on their knees long before they backslide openly in the eyes of the world. Pag sinabi mong on your knees, ibig sabihin talaga niyan, prayer. Diba? Naalala niyo po sa Luke 22 verse 40, ito po yung the Lord specifically instructed si Peter, si James, and John to pray habang inihintay po siya na nagpe-pray din. Pagbalik niya, ano pong ginawa nung tatlo? Natutulog. Instead of praying, natutulog. Yun ang nangyayari, mga kapatid. You should be praying, but you are sleeping. So, kung ayaw niyo po, mga kapatid, na maging backsliding Christian, tandaan niyo po ang isasagot niyo dito sa tanong kong ito. Do you still pray? Yan. Nakasalalay po dyan ang isang symptoms ng ating backsliding. May oras pa ba ako? Sige, isa na lang. Isa na lang. Tapos yung iba bukas. Ganda nito Sunod. Loss, kanina decrease, di ba? Ngayon, loss of compassion. You used to really care. Now you're too busy to care. Meron po bang mga tao na nagsabi sa inyo na ipag-pray mo naman ako, ipag-pray nyo naman ito. Tapos sabi mo, yes, I will pray for you. Pero hindi mo naman siya pinag-pray. Tapos pagka nakita mo, sasabihin sa'yo, ito nakakahiya. Di ba, sinabi mo, sister, pag-pray mo naman ganito. Sige, isasama kita sa prayer ko. Tapos biglang magte-text sa'yo. O kaya nakita mo in person, sasabihin sa'yo, sister, thank you Lord pinag-pray mo na, answered na yung prayer. Sasabihin mo, talaga ba? Pero hindi mo naman siya pinag-pray. Naku, mga kapatid, guilty ba tayo dito? Sinasabi natin na ipagpe-pray natin, pero hindi naman. Alam nyo, ingat ako sa ganito. Pag may nag-message sa akin, bababa ko yung cellphone ko, immediately, I will pray for that person. Oo. Nung isang araw po kasi, nung namimili po kami ng ipapak natin para po dun sa ating relief, yung mga relief goods na ipapak natin, namimili po kasi kami. Nandun po ako sa counter. Nagbabayad po ako. Tapos, bigla pong tumawag yung aking kaibigan. Tapos sabi niya, pa-pray naman kasi ganito. Medyo medyo maselan yung kanyang sitwasyon. Tapos sabi ko, oo, sige. Kaso, kausap ko rin nagbabayad kasi ko ng card ganon. Sabi ko, sige, ipagpe-pray ka namin. Sabi niya, sige, salamat Tapos binaba ko na yung phone. Tapos after nun, nung kinakarga na namin, sabi ko kay
kay pastor, babe, tumawag si ano. Sabi ko, hindi ko napag-pray mismo yung kanina, yung ora mismo, kasi nagbabayad ako. Sabi ko, tawagan naman natin, nakakahiya naman yata, hindi ko man lang naipag-pray. Tapos alam nyo, tawag kami ng tawag, busy. Tapos hindi na rin hindi pa rin kami tumigil. Hindi kami umaalis doon sa parking lot. Tapos sabi, tawagan mo ulit. Pagtawag namin ulit, hindi talaga makontak. Ang tagal na namin. Sabi ko, ganito na lang. Pag-pray na natin ngayon din. So, pinag-pray namin noon din ni Pastor. Kaya nung pag-uwi namin ng bahay, sabi niya, tumawag ka? Sabi ko, oo, kanina sana. Hindi kita napag-pray agad kasi nasa counter ako. Kanina magpe-pray tapat tayo ni Pastor. Kaya lang, sabi ko, busy na kayo. Pinag-pray ka na naming dalawa. So, sabi niya, thank you, Lord. So, do you still care, mga kapatid? O, yan mo siya, hindi naman niya alam pag pinag-pray. Sabihin mo lang, pinag-pray mo. Hindi naman niya yun malalaman. Hindi po niya malalaman yun. Pero alam ni Lord. Yun. Noon po, kapag kami nakikita ka ng mga bagong kaluluwa na lumalapit kay Lord, tuwang-tuwa ka, di ba? Tuwang-tuwa ka. Tapos pagka nagsishare sila sa harapan, ang ginawa ni Lord sa buhay nila, tuwang-tuwa ka. Parang ikaw yung bagong ligtas. Ganon ang joy mo before. Tapos sasabihin mo, wow, glory to God. May experience niya yung mga na-experience ko. Pero ngayon, sasabihin mo na lang, pumapalakpak ka pa rin, pero pumapalakpak ka pa rin, mga kapatid. Pero wala na yung heart mo, nagre-refuse na to sympathize with the person. O kaya, isa pa to. Mga kapatid, merong mga pinapadala ang Diyos sa buhay natin. Parang guilty ako rito. Merong mga pinapadala ang Diyos sa buhay natin na merong mga struggles sa buhay. Meron ding mga taong pinapadala ang Diyos sa buhay natin na meron silang mga long-term sin na ginagawa na hindi sila makaalpas doon. Ano po ang ating sinasabi o damdamin? Ako parang, sabi ko, ano ba yan? Wala na bang katapusan yan? Paulit-ulit na lang. Wala nang nasasabi ko pa nga minsan, wala nang pag-asa yan. Mga kapatid, niligtas ka nga ni Lord, di ba? Binago ka nga ni Lord eh. Tapos sasabihin mo dun sa iba. Ano ba naman? Yun, parang inoccupy na yung buong buhay mo niya na. Parang ganun. Pero ikaw nga pinagtiyagaan ni Lord eh. Tayo nga binago ng Diyos, mga kapatid eh. Meron din naman tayong mga kasalanan noon na ginagawa. Ang totoo nga po noon, pasaway tayo noon eh. Di ba, karamihan sa atin noon, problema ka rin naman ng pamilya mo dati, kapatid. Marami rin sa mga angka ninyo, ayaw sa'yo noon eh. Ngayon, na kay Lord ka na, minahal ka nilang lahat at natuwa sila kasi nagbago. When now it's your turn, para naman ibigay mo rin yung same compassion and mercy doon sa mga tao na ganyan ang pinagdadaanan ngayon, wala na. Wala na yung compassion. You used to really care, but now you're too busy to care. Yung God-given compassion sa mga tao na binigay ng Diyos sa iyo before, tumakbo ng papalayo. Kaya ngayon, wala ka nang pakialam. Nakikita mo na yung pangangailangan dun sa iba, pero nagbubulag-bulagan ka pa. Lagi nating tandaan, mga kapatid, na when you sympathize, you also empathize. When you sympathize, naawa ka kasi, empathize, para lalo mong maintindihan kung ano ang nararamdaman nung tao na yon na kinakaawaan mo. You put yourself in their place para po maigawad mo yung dapat igawad sa kanya. Kasi sarili mo na yun eh. Ano ba ang trato mo sa sarili mo? Ginugutom mo ba ang sarili mo?
Sinasabihan mo ba ng masama ang sarili mo? Sinasaktan mo ba yung sarili mo? Hindi, hindi ba mga kapatid? So put yourself in their place para magkaroon ka ng compassion. Yun po, tama na. Mga kapatid, sabi ko sa inyo kagabi nga anong oras na ako natulog, ako'y tuwang-tuwa dito. So meron pa tayong natitirang 1, 2, 3. Bukas naman yan, mga kapatid. Alam nyo, sa Sabado, maganda. Sa Sabado. Ako. Maganda ako. Result. At saka, ano ang plea ni Lord sa'yo? Yan, maganda. Sa Sabado na yon. Oo, sa Sabado na yon. Ano ang magiging resulta? May pakinabang ba? Who will gain from your backsliding? Yan. Sa Sabado na yan. Pero bukas, itutuloy ko pa yung another 3. Yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Opo, warning po, mga kapatid, sa lahat ng mga kapatiran. Dahil po sa atin, nakapublic po tayo, hindi po ba yung ating gawain? Marami pong mga nag-friend request sa mga members natin. Alam nyo, meron po kasi talagang ganyan. Ginagawa po nilang trabaho nila yan. Ang nangyayari po, nakikinood po sila. Tapos tinitignan nila yung mga nanonood. Tapos nagsisend po ng friend request sa inyo. Tapos manghihingi po ng tulong. Buti po kung nangangailangan talaga ng tulong yun, di ba pag nabigyan mo na? Actually, binigyan po namin. Ang akin naman kasi, baka naman nangangailangan talaga. Si Lord na ang bahala doon. Sa nagbigay ako. Tapos, hindi naman malaki kasi hindi ko nga kilala po Hindi ko siya kilala. Actually, ka-apelido siya ng isang member natin. Hindi ko nasasabihin. Ka-apelido siya ng isang member natin. Marami na ngayon ang nagme-message doon sa member natin. Tinatanong siya kung kamag-anak nila yung nangihingi. Kasi lahat po ng mga member natin, hinihingan niya ng tulong. So, be careful po, mga kapatid, in accepting friend requests. Tapos, halimbawa po, alam mo na friends na kayo before nung kasister natin. Tapos may another request. Huwag nyo na pong i-accept yun. Yun po yung mga hacker naman na ginagamit yung mga profile picture ng mga kapatid natin. Tapos gagawa ng another account. Tapos mag-friend request ulit sa atin. So mga kapatid, ingat po tayo kung gusto nyo po, tanong nyo muna dun sa mga ibang kapatiran kung ito po'y kakilala natin o hindi. Okay lang naman po kasi hindi naman po yung kilala lang natin ang bibigyan natin ng tulong. Pero kapag natulungan na po namin, tapos ang dami pa niyang mga hinihingan, ano na po yun? Modus na po yun, mga kapatid. So be careful lang po. Paalala lang po yun. Pero kung gusto niya naman pong magbigay, wala din naman pong problema. Kasi kung ito'y binigay niyo naman para kay Lord, okay lang po. Pero itong mga ganitong tao po ay do not fall victims dito sa mga ganitong tao. Kasi yung iba, dahil iniisip po nila na tayo mga Christians, yung generosity po natin, ginagawa nilang, they pray on the charity of Christians. So, be careful lang po, mga kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay, ngayon po, mga kapatid, marami tayong mga kapatiran na merong birthday. Happy birthday po kay Brother Bobby Dungo. Brother Bobby ng ating Philestate. Hindi na Philestate ngayon, di ba? Paragon. Renaissance. Ayan. Brother Bobby Dungo, happy birthday, Brother Bobby. Birthday din ngayon ni Isa Banyagale ng ating San Pablo Outreach. Birthday din ngayon ni Ena Nokum. Happy birthday, Ena. At kay Ina Riana Salvacion. Apo ni Ina?
Apo ni Mang Boy. Happy birthday, Ina. And kay Brother Arvin Manukay na anak ni Sister Rachel na nasa Japan. Happy birthday po sa inyong lahat mga kapatid, Sister Jam. Maligayang kaarawan, mga kapatid. At para naman po sa ating memory verse of the week, ito po'y matatagpuan natin sa Psalm 121 verses 1 and 2. At ito po ay isa sa ating mga scriptural songs. Mga kapatid, sabayan niyo po ako ha. Psalm 121 verses 1 and 2. I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord who made heaven and earth. He will not let you fall. Your protector is always awake. Where will my help come from? It will come from the Lord. Tinuloy ko lang po ha. Pero Psalm 121, ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. So may pangangailangan ka ba ngayon, kapatid? Hingin mo kay Lord. And we only have 29 days. Nahiya ang 29. Umalis, bumalik. We only have 29 days, mga kapatid, before Christmas. Malapit na ang Pasko. Magbibigayan ng regalo ang bawat tao. Yan. Aba, marami nang naipon yung mga kapatiran natin dito. Ako din, nag-iipon na din ako. Paunahan kami sa mine, mga kapatid. Gusto nyo bang malaman? Wag na lang kaya. Kasi baka may mga na tayo eh. Kami nga ni Ina, nag-unahan doon sa mine nung bedsheet eh. Di ba? So, nagmamine na ka po kami. Pero yung minamine namin for others. Yung bang minamine nyo for others? Ako yung minamine ko din for others. Kaya nagtsatsaga ako kahit na gabi-gabi na. Nagmamine. Kay Greg sa GC's merchandise. Kay Sasa's clothing garments, di ba? At saka yung Glamorosa. Uy, parang wala na kayong Glamorosa ngayon ah. Kaaming na pala yung delivery. So mga kapatid ha, ang Pasko, ang isa pong spirit of Christmas is giving. Do not let this pandemic hinder ang Sister Sally. Ang smart ni Sister Sally. Hinder you from giving. Sorry po dun sa mga mabagal mag-mine. Si Sister Cora kasi matagal, di ba? Oo, lagi tuloy hindi nakakakuha. Minsan nga imamine ko Sister Cora para makahabol. Amen. Ngayon po dako na po tayo sa ating new song of the week. At antabay po kayo para sa ating Throwback Thursday. At ang new song of the week natin ay pa siya? All the way from Bohol. Si Inday Jamie.
kumikilos sa buhay ko. Oh Jesus, kanunin mo sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus. It's Throwback Thursday! Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kapatid na si Brother Arnold. Purihin ang Diyos sapagkat pinagkalooban na naman kami ng pagkakataon na makabahagi sa ating daily study ng ating Bible. At enjoy watching and listening, mga kapatid. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Si Brother Jerry po ang makakasama nyo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At alam ko, pagpapalain tayo ng Panginoon sa umagang ito sapagkat pag-aaralan po natin ang kanyang mga salita. Magandang araw po mga kapatid. Kami po ay sabik na magkaroon ng assignment. At sana po ay sabik din kayong makinig. Pray muna tayo. Salamat po aming Ama at talaga pong salita mo ang kasabikan namin. Dalangin po namin na bawat gawain, ang banal mong Espiritu po, O Lord, ang marinig naming nangungusap. Hindi yung puso sarili namin. Salamat po aming Ama sa pagpapala na aming tatanggaping lahat. Sa iyo lamang po ang papurit parangal. Purihin ka at dakilain in Jesus' name. Amen. Amen. Praise Amen. the Lord. So, purihin ang Panginoon. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa mga hukom sa Biblia. Ang sentro po ng ating pag-aaral ay si Abimelech, si Tola at si Jair. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin po natin si Tola at si Jair. Sila po ay mga minor judge. Hindi dahil sa mahina sila. Hindi po, mga kapatid. Ang totoo niyan, si Tola, ang kanyang magulang ay si Puwa, apo siya ni Dodo. Ang siyang namuno sa pagliligtas sa Israel mula sa lahi ni Isakar. Pero tumira siya sa Samir sa kabundukan ng Ephraim. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 23 taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Shamir. Sumunod kay Tola ay si Jair na taga-Gilead. Pinamunuan niya ang Israel sa loob ng 22 taon. Mayroon siyang 30 anak at ang bawat isa sa kanila ay may asnong sinasakyan. Ang mga ito ang mamamahala sa 3 bayan sa Gilead na tinatawag ngayon na bayan ni Jair. Nang mamatay si Jair, inilibing siya sa Kamon. Sila po yung mga minor prophet. Hindi masyadong na-illustrate ng life nila. Pero sila po ay naging kasangkapan ng Diyos para ang bayang Israel ay iligtas ng kapanahon nila. Pero magko-concentrate po tayo kay Abimelech. Alam po ninyo, si Abimelech, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay, my father is king. Pero hayaan po natin na si Brother Boy ang magpatuloy tungkol kay Abimelech. Brother Boy? Amen. Salamat sa Diyos. Nakakarami na tayo ng mga judges na napag-aaralan. At nawa, mahamong kayo na total lang istorya ni Abimelech ay nandun lamang sa chapter 9 ng Aklat ng Mga Hukom. Basahin nyo rin kasi yan ang pinakamaintrigang istorya ng mga hukom. Yes. Sobrang controversial. Yes. Alam nyo ba na maraming writer ng mga commentary, writer na hindi isinasama si Abimelech sa mga hukom? Ako nga habang binabasa ko, magkakaroon ka ng tanong, si Abimelech ba talagang hukom? Kasali ba talaga siya sa mga judges? Kasi kung susuriin mo, yung mga katangian talaga ng mga hukom, wala kay Abimelech.
Ayan. Brother Boy, ano ba yung katungkulan ng mga hukom nung panahon nila? Kasi kapag hukom, kasali ka rin sa mga judges ng Israel, ang Diyos mismo ang pumipili. Ang Diyos mismo ang pumipili. At yung kanyang pinili, yung pinili ng Diyos, kanyang sinasamahan. Nilulukuban niya ng kanyang espiritu upang magkaroon ng kakayahan, tumapang, magkaroon ng lakas ng loob, at lahat ng mabuting bagay para makaganap doon sa specific purpose ng pagkatawag sa kanya. At kung mapupunan nyo, ang mga hukom ng Israel, sila ay tinawag ng Diyos para magdepensa, ipakipaglaban ng Israel laban sa mga dayuhan. Pero dito, sa Judges 9, sa istorya ni Abimelech, walang foreign intervention rito, walang foreign aggression. Sila-sila lang. Kaya, ang mga ibang hukom, pagka nababasa mo, nagkaroon habang sila'y buhay at gumaganap sa tungkulin na itinalaga ni Lord, nagkaroon ng kapayapaan, 40 years, 80 years, pero dito kay Abimelech, 3 taon na kaguluhan. Ano to, mga kapatid, maintriga nawa pa kayo, magkaroon kayo ng interest na basahin para hindi lamang kayo nakakarinig ng mga tagapagturo. Ulitin ko, ang katangian ng isang hukom ay pinili ng Diyos, in-equip ng Diyos, gumagawa sa pamamaraan ng Diyos, at lang lahat ng gawa para sa Diyos. Kaya makikita nyo kung paanong, isa man dyan sa binanggit ko, wala kay Abimelech. Kaya yung salitang hukom, hindi match para kay Abimelech. Parang lihis. Oo nga, Brother Boy Ano bang ibig sabihin ng pangalan ni Abimelech? Ang meaning ng pangalang Abimelech ay my father is king. Bakit ang kaya tatay ko ay hari. Opo. Kung mapupunan nyo, noong managumpay si Gideon, anak kasi ni Gideon si Abimelech. Yes. Si Gideon na managumpay laban sa mga Midianita, inaalok siya ng mga Israelita para maging hari. Yes. Pero tinanggihan niya. Yes. Hindi ako ni ang aking mga anak ang maghahari sa inyo, kundi ang Diyos mismo ang maghahari sa atin. Pero pagka ikay nagbabasa, makikita mo na tinanggihan man ni Gideon ang pagiging hari, pero ang buhay niya mariwasa talaga. Parang hari talaga. Kasi ang daming asawa. 70 ang anak, no? Ang anak nga niya, 70. Plus si Abimelech. Ang anak niya, 70. Tapos si Abimelech pa. Plus si Abimelech, bali 71. So talagang may harem. So nabuhay siya na parang hari. Ang pangalan ni Abimelech, my father is king. Yung meaning ng kanyang name, yun ang humubog sa kanyang pagkatao. Kaya nung mamatay si Gideon, nagkaroon siya ng pagkakataon na para sa katuparan, yung matagal nang namumuong nasain sa kanyang isipan na maging siyang hari. Kahit marami siyang kapatid, talagang siya ang nagpursige. Ang totoo niyan, Brother Boy, nung umuwi siya sa side ng mother niya, pinuntahan niya yung Shechem. Di ba? Anong ginawa niya nung pumunta siya sa Shechem, doon sa side ng mother niya? Yung mother kasi ni Abimelech, taga Shechem. Yung nanay ni Abimelech, slave, hindi yung slave na talagang kundi parang, kumbaga sa kung kay Abraham at Sarah, Hagar. Yung nanay ni Abimelech, parang si Hagar, yung nanay ni Ismael. Talagang alalay ng queen, ganon. So, taga Shechem yun. Ngayon, nung mamatay si Gideon, ang unang ginawa ni Abimelech, para makuha niya yung matagal niya nang ninanasa na maging hari, pinuntahan niya yung mga kaanak ng kanyang nanay at kinumbinsi na siya ang gawing hari sa halip na yung 70 kapatid niya. Yes. At nakumbinsi naman niya. Kaya yung kanyang mga kaanak, lolo, mga tiyuhin, kinumbinsi yung buong taga Shechem at binigyan siya ng pera mula doon sa templo ni Baal-Berit. Yung Baal-Berit, Diyos-Diyosan yun. Mga kapatid, lugar ng mga pag-ano to. At yung pera, ito masakit, yung pera na tinanggap ni Abimelech mula doon sa templo ni Baal, yun ang ginamit niya para
kumuha ng mga tao na sabi ng Biblia ay mga walang magawang magaling. Hindi nakakapag-isip ng mabuti. Mga mercenary ito. At yun ang isinama niya doon sa bahay ni Gideon. Sa Opra. At pinatay lahat yung Kapatid. 69 na kapatid. Yes. At take note, yung 69 na kapatid niya pinatay sa isang bato. Yes. Ano yan? Merong a type of sacrificial. Parang inialay doon kay Baal kasi yung pondo na ginamit niya galing kay Baal. Hindi ko wala namang maliwanag pero parang ganun ang napupuntahan. Kaya nung mapatay niya lahat, pero massacre to mga kapatid. Yes. Ganyan pagka namubuhay sa puso ng isang tao, ang mga makasariling hangarin, Yes. lahat ng kaguluhan, lahat ng masamang uri ng gawa, mapupunta ron. Sabi, ano ba ang nagiging, ano ang pinagmumulan ng inyong mga pagkakagalit, mga alitan? Hindi pat yung mga masamang nasa na namumuhay sa inyong puso. Papatay kayo hanggat maaari, makamtan lamang ninyo yung inyong pinag-iimbutan. Ano yan? Covetousness yan, mga kapatid. Yes. Hindi greed for power. Dito ngayon, nung nakaraan pinabalita sa TV yung Maguindanao Massacre. Ano ba pinagmulan yan? Greed for power. Ang covetousness, pwede kang maging matakaw sa material, katulad ni Achan. Pwedeng maging matakaw ka sa kahalayan, katulad ni Haring David. Pero si Absalom, naghangad siya ng power and authority. Kaya pati yung tatay niya, Yes. tinangka niyang patayin. Katulad rin ito ni Abimelech. Lahat pagka yan, hindi, yung ganyang kaisipan, yung sobrang paghahangad sa mga bagay na hindi naman sa'yo, yan ay hindi karunungang mula sa Diyos. Yan ay makalaman, makasanlibutan, at mula sa dyablo. Yan ganyang kaisipan. Kaya yan siguro itinuturo sa atin ng aral tungkol kay Abimelech. Kasi ang buong aral tungkol kay Abimelech, ang chapter 9 ng Judges, yan ay, ang naging main topic niyan, retribution. Sa bawat mabuting gawa, may gantimpala. Pero kapag masama ang inisip at ginawa, merong ganting parusa. Hindi pwedeng mawala yan, mga kapatid. Yes. Kaya salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Ang totoo po niya, nagkaroon ng civil war doon sa lugar ng Shechemite. Pag sinabing civil war, enemy from within. Ang totoo niyan, pinatay ni Abimelech nung kanyang 69 na kapatid. Half-brother, yeah. Pinahintulot ng Diyos ng civil war na nung mga Shechemite o Shechem ay lumaban o magrebelde kay Abimelech. So, bakit ba nagkaroon ng civil war dito, Brother Arnold? Kasi, pag civil war, talagang hindi maganda ibubunga niyan. Siyempre, gerahan yan labanan yan. Gera yan. Yes. Okay. Itong kaganapang ito, this is allowed by God. Ito'y pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos. Kasi doon sa verse 23 ng Judges 9, sabi dito po, God sent an evil spirit between Abimelech and the citizens of Shechem, who acted treacherously against Abimelech. Yan. God did this in order that the crime against Jerubbaal, 70 sons, the shedding of the blood might be avenged on their brothers, on the brother Abimelech, and on the citizen of Shechem. Ayun. So parang yung sinasabi mo, retribution. What you sow, You reap. you reap. Kung anong ginawa mo, siya mong gagawin din sa'yo. Yes. Kaya hindi pumayag ang Diyos. Yes. Kumbaga, nung God's intervention, ang ginamit niya civil war. Yes. So, ano ipinaabot sa God's intervention, Brother Arnold? Okay. Meaning to say, walang nalilingid sa ating Panginoong Diyos. Sa buhay natin, minsan, nakakaranas tayo na dumadating sa mga katanungan, may Diyos ba? Yes. Sa mga kaguluhang nagaganap, sa mga discrepancies, sa mga kaagrabyaduhan, bakit ganon? Ako gumagawa naman ng mabuti, pero bakit ganito? Bakit ganyan?
Bakit kung alin pang masama, siya ang umuunlad, whatever. Kaya nagkakaroon tayo ng mga katanungan ganon. Mga kapatid, sabi nga doon sa ating awitin, di natutulog ang Diyos. Kita niya. Kasi po doon sa 2 Thessalonians 1, 6-8, sabi dito, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you. Diba? Tapos, and give relief to you who are troubled. So, hindi natutulog ang ating Panginoong Diyos. Kaya na nga po, nabanggit ni Brother Boy, talagang merong kung sa world, ang sabi, may karma. Pero yan ay, lahat ay magsusulit. Kasi si Lord, sabi nga doon sa Sirach 23:19, the eyes of the Lord is 10,000 times brighter as the sun. Yung singkad na init ng araw, hindi ba? Sa sobrang liwanag, 10 ibayo, ay di transparent ka na nun. Kitang-kita, walang nalilingid sa ating Panginoong Diyos. At dito makikita natin yung God's sovereignty talaga. Makikita natin ang isa sa attributes ng ating Panginoong Diyos yan. And He is just. Sabi nga ni Brother Boy kanina, isa sa ang katungkulan ng judge, maging patas sa lahat. Depender ng mga naaapi, maging patas. Tama, Brother Boy? Mm-hmm. Kaya si Lord hindi papayag, mga kapatid. Kaya sa mga kapatid ko nakakaranas na sabihin natin mga pag-aapi sa buhay o hindi maintindihan, huwag kayong mag-alala sapagkat sabi nga, ang Diyos ang gaganti para sa atin. Doon sa Romans 12, sa bandang huli, sabi doon, do not pay back evil for evil, but leave room for God's wrath. Sabi rin sa Brother Arnold sa Psalm 37. Kasi minsan, maraming katanungan tulad ng sinabi, bakit ng mga mayayaman lalong, masasama lalong yumayaman. Minsan sinusubok pa nila ang Diyos. Minsan sining gumagawa ng masama, talagang pinapaboran pa. Parang. Diba? So, wag nating kalilimutan, makapangyarihan ng Diyos. Kumbaga sa pelikula, mga kapatid, nasa kaligitnaan pa lang. Tingnan natin ang ending. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang pelikula. Sa Psalm 37 verse 1, huwag kang mainis o mainggit man sa masasama. Dahil tulad ng damo sila'y madaling matutuyo at tulad ng sariwang halaman sila'y malalanta. Kaya sabi rito, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Sa gayon ay mananahan ka ng ligtas sa lupaing ito. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at doon lang muna sa verse 3. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti, sa gayon ay mananahan kang ligtas sa lupaing ito. Brother Boy. Yung kasing kasamaan, yung nagbabalak ng kasamaan, sabi ng Micah 2:1, Micah chapter 2 verse 1. Nakasumpa yung mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag. Tapos maagang gumigising para isagawa yung kasama ang kanyang binalak. Kaya mahirap nagbabalak-balak ng kung anumang masama. Kaya nga ang Biblia, sabi, punuin nyo ng mabubuting bagay, mga bagay na marangal, malinis, totoo, ang inyong isipan, di ba? Mahalaga rin yung aral na yan sa ating mga Kristiyano sa ngayon. Kasi ang mga Israelita, yan ay a type of a church. Yes. Kaya kung ano nangyari sa kanila noon, yung danger, kailangan matutunan natin ngayon. Tandaan natin na mga pag-iimbot, anumang bagay na pinag-imbutan mo, hindi nagtatagal yan. Ito mo si Abimelech, 3 taon, at take note nga pala, idiniklara siyang hari. Oo. Idiniklara siyang hari. Self-appointed siya. Pero, ang Biblia mismo hindi inonor yung pagiging hari niya. Kasi ang unang hari ng Israel, si Saul. Ang ikalawa si David. Yes. Pero si Abimelech hindi man lang nabanggit sa deklarasyon diyan. Kaya ang Biblia mismo hindi siya inonor. Tatandaan mo si Haring David, matagal na inanoint as para maging hari. Pero hindi niya minadali.
ilang pagkakataon nga na pwede niya nang patayin si Saul para maging hari na siya. Nasa kanya lahat ng reason, nasa kanya lahat ng opportunity. Pero nag-antay siya sa kilos ng Diyos. Kita mo, hanggang sa ngayon, lahi pa rin ni David ang nag-ahari sa atin. Amen. Kaya ang sabi ng 2 Timothy 2:8, alalahanin niyo si Jesucristo, ang mula sa angkan ni David. Kaya kapag kay na kay Kristo, Diyos mismo nag-ahari sa iyo hanggang ngayon. Praise the Lord. Brother Boy, ano naging ending ni Abimelech? 'Di ba? Pati nung Tiber na lugar, sinakop na gusto niyang sakupin ng mga neighboring na malapit sa lugar nila. Ano nangyari? Kasi ang tao pag may greed or covetousness, pag nakuha mo 'yan, hindi ka mananatili sa hindi ka makukontento. Walang kasiyahan. Kaya anong ginawa? Di ba gusto niya ba sakupin ng mga malapit na lugar? Ano po nangyari, Brother Boy? Dahil sa kasakim, ano nangyari sa kanya? Nung ending ng life niya? Kay Abimelech? Opo. Anak masakit, babae ang pumatay kay Abimelech. Yes. Disgrace yun sa At kanila. nakahihiyang kalagayan yun para sa isang warrior. Grabe. At talaga inilagay ng Diyos si Abimelech sa hindi magandang kalagayan, kahihiyan. Salamat na lang at matuto tayo upang hindi tayo magnasa ng mga masasamang bagay na katulad ng ginawa nila nung araw. Kasi greediness is a form of idolatry. Idolatry. Alam niyo ba ang analogy ng isang taong greed o sakim? Greedy, yeah. Parang isang bukas na libingan na naghihintay lagi ng may ililibing. Parang laging bukas na libingan. Ganun ang analogy ng isang taong sakim. Tsaka pag nakuha mo isang bagay, hindi ka makukontento talaga. Kaya sa umagang ito, ano ang magandang aral na itinuturo sa atin dito? Kasi sabi sa salita ng Diyos, nung mga nangyari noong una, kaya nga, throwback Thursday, nung mga nangyari nung una, maging aral sa panahon natin. Yes. Maging babala. Nung mga nangyari noong una. Kaya sa umagang ito, anong aral na tinuturo sa atin ng Panginoon? Brother Arnold, sa'yo. Ang nakita ko talaga dito, mga kapatid, ito'y para palakasin ang kalooban ng mga taong naaapi. Isa yon. Para malaman na ang lahat ng bagay ay nakikita ng ating Panginoong Diyos. Diba? Doon sa Proverbs 15 verse 3, sabi doon, the eyes of the Lord are everywhere. Sabi doon, keeping watch on the wicked and the good. Walang makakalusot kay Lord. Kung sila ay parang dumadama, may katapusan yan. Yes. Ang kailangan lang tayo'y mamuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa inyo po, Brother Boy, anong lesson pong tinuturo sa atin dito sa panahon natin? Tulad binabanggit ni Brother Arnold, ang tunay na lingkod ng Diyos, gumagawa, nakasama ang Diyos. Yes. At sa pamamaraan ng Diyos. Ng Diyos. Hindi sarili. At ang lahat ng kilos para sa Diyos. Amen. Lahat ng pinagmumula ng mabuti at ganap na bagay sa Diyos lang. Praise God. Sa sarili natin, wala tayong kakayahan. Kaya nga, paulit-ulit sa aklat ng Judges, nilukuban ng Espiritu, not by might, nor by power, but by the help of God. Praise Kung hindi ang Diyos, wala tayo pare-pareho. Amen. Kaya salamat sa Diyos. Puri ng Diyos. Alam po ninyo mga kapatid, ang Panginoon, siya ay Diyos na mapagpatawad. Totoo po yan. Kaya lang, nung consequence ng kasalanan, hindi po mayaalis yun. Kaya tayo pong mga Kristiyano sa panahon natin, alam nyo doon sa Psalm 119 verse 97, ang sabi roon, how I love your laws. I think about it all day long. Your commandments is with me all the time. I understand more than all my teachers. I have greater wisdom than those who are old. So pag minahal mo ang salita ng Diyos, kasi pag nagmamahal ang tao, rumirespeto, gumagalang, hindi binibigyan ng sama ng loob ang minamahal, naglilingkod, at nagpapatawad, hindi sinasang-ayunan ng maling gawa, tapat sa kanyang minamahal, pinasasaya ng minamahal niya. So, kaya dito, nung salita ng Diyos, make time for God's Word.
as Christian sa panahon po natin, lagi tayong mag-aaral ng salita, study the Word of God, meditate the Word of God, listen to the Word of God, memorize the Word of God, read the Word of God every day. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Kasi alam nyo, sabi, your commandments is with me all the time. Make me wiser than my enemies. Di ba? Ando ng insight, revelation, and wisdom na galing kay Lord. Kasi subject po tayo sa lahat ng nangyayari. Ikaw wala tayong Word of God, mga kapatid, napakahirap mamuhay ng tama. Minsan, pangungunahan tayo ng ating damdamin, ng ating insight sa sarili natin, nakikita natin. Mahalaga po ang salita ng Diyos, make me wiser than my enemies. I have a greater wisdom than all, lalo yung mga may edad, naku, sanay sa experience yan. Maraming experience yan. Nagiging padrino yan. Pero sabi rito, kapag may Word of God tayo, mas matalino tayo sa kanila. Iginagalang tayo kasi meron tayong salita ng ating Panginoon. Hindi lamang niya sa mga teacher, philosophers, ideology, nandyan lahat. Matatalino, professional. Pero pag may Word of God tayo, mas matalino tayo sa kanila. Mas higit sa lahat sa kaaway natin, mga kapatid. Kaya, how lovely your laws. Sabi rito, I think about it all day long. So, every day, mga kapatid, ito po maganda niyan, no? Pag minahala, nung Word of God, how sweet the taste of your instruction, sweeter even than honey. Yan ang salita ng Diyos. Kaya as Christian, mga kapatid, manatili tayo sa magandang buhay na nakaugnay kay Kristo. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa kalooban ng Diyos. Napakadali pong i-maintain yan. Mas mahirap pong umahon kapag nahuk tayo sa kasalanan. At kapag nahuk tayo sa kasalanan, pwede tayong patawarin ng Diyos. Bakit hindi? Kaya lang po, nung epekto ng kasalanan, hindi po basta-basta nawawala. Minsan hindi makalimutan kasi marami tayong nasira, marami tayong nasaktan. Pero, patatawarin tayo ng Diyos. Pero mas mainam na tayong lahat ay manatili sa kalooban ng ating Panginoon. Kung nalulugod ang Diyos sa mga humingi ng tawad sa Kanya, mas nalulugod ang Diyos kapag tayo nagpapatuloy sa paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa umaging ito. Kakanta muna kami. Father Arnold, kanta tayo, Lord, You Are. Wala tayong sige, praise the Lord. Sige. Mag-minus mo ka? Hindi. Diyan na, ngayon na? Sige. You are more precious than silver, Lord. You are more costly than gold, Lord. You are more beautiful than diamond. There's nothing I desire compares with you. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord.
Pray po muna tayo. Salamat, Lord, at kahit po maikli ang oras, ikaw po ang lahat ng may control, lahat po ng narinig at naipahayag, pinagpala mo, O Lord. At kung ano man po ang lahat ng aming natututunan sa mga aklat na ito, wag na po naming malimutan, Lord, at maging mahalagang gamit sa mga oras ng pangangailangan, katulad ng lagi mong ginagawa. Salamat po sa laging paalala ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, Jesus. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the